wala yung pala may karamdaman. So, salamat sa Panginoon dahil ang kanyang mga lingkod, mga anak ay handa naman palagi. Amen. Amen. Iyon ang sinasabi na magagawang subok na gumagamit ng matuwid na salita. Amen. Purihin ang Panginoon at sa ating pagpapalaot sa gawain ito, ito po ay gabi ng revival. Amen. Ano ba ibig sabihin ng revival? Ma-revive. Mabago. Yun. Alam ko naman, mula pa nung linggo, talaga ang Panginoon ay hindi nagkulang sa kanyang mga anak na laging pinapaalalahanan tayo para pag tayo ay nasa harapan ng ating Panginoon, matutupad yung talata sa Roma 12:1. Tama. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon dahil naririyan kayo palagi. Kasi hirap naman na tayo ay napupuri, yung iba ay hindi. Amen? Kasi pagdating sa ganitong gawain, dapat tayo ay masaya. Amen. Kasi ano ito kapistahan ito ng Panginoon. Amen po. Kapistahan ito ng Panginoon. Dati nga, nung ako'y nasa sanlibutan pa, kapag magpipista kami sa Buanga, yung tatay ko, halimbawa, ngayon yung kahulugan ng pista, kinabukasan yan, alaga kaagad ng baboy yan. Pagdating ng isang taon, napakalaki na po si baboy para kakatayin sa pista. Magkatawag yun ng kanyang mga kumpare. At yung ginagawa ng tatay ko, yun. Yung gawain nga ng sanlibutan, yun yung ginagawa nila. Pati yung mga anak. Diba? Pero salamat sa Panginoon dahil yun nga, yung dumating sa atin yung pagbabago. Amen. Kaya nga may revival Amen. Yan yung focus mga kapatid na ma-revive tayo, hindi lamang sa aral, kundi maging sa ating sistema ng ating pakipag-worship. Amen. Kasi ito, fellowship lang ito ng bawat isa. Pero ang malaga dito na, ano bang layon ko? Ano bang layon mo? Na bakit ka naririto? Bakit ako nandito? Yung dapat ang unawain ng bawat isa. Kaya purihin ang Panginoon. Nawa na ang Espiritu ng Diyos ang mamumuna sa atin sa pagtitipong ito mga kapatid. Ayan. Okay. Dadako na tayo sa lagi itong binubuksan yung patutuo Amen? May sinabi po kasi si Apostol Pablo na kapag tayo na po ay magpapatotoo, dapat yung nakalimutan mo naman. Pasensya na po mga kapatid. Hindi ko pa alam na mayroon pa ng magbabatihan. Hindi naman ako nakatingin kasi kay Brother David Naiilang ako dyan Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magbabatihan mo lang mga kapatid. Sabagay, lagi tayo nagbabatihan araw-araw Pero ganun pa man, yan ay bahagi ng programa Kaya tayo muling tumayo, tayo umawit sa ating Panginoon. Awit tayo na may ganap sa ating Diyos mga kapatid. Orang nakatulog doon. Amen! Praise God! Tayo po'y magbabatihan sa bawat isa. Kamustahin natin ang ating Just
Purihin ang Panginoon. Nabati po ba natin ang lahat natin mga kapatid? Amen ba? Baka mayroon tayo nakaligtaan na hindi natin nabati. Magkatampo yan. Praise God. Purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos sa gabi ito. Sana wala nang pangatlo. Ano? Pagka mapapangatluhan pa ako, ibig sabihin mo, tumatanda na. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kagabi lang tapos ngayon nauulit na naman. Excited. Praise God. Salamat sa ating Diyos mga kapatid at nakikita ko yung ngiti ng bawat isa. At handa na talaga yan. Amen? Sa araw ng bukas. Ano ba bang araw ng bukas? Martes. Praise God. Mahalaga kasi sa atin yun. Kasi sa probinsya noon, yung aking mga tuwing ay may mga anting-anting. Pagka ganitong panahon, pag mahal na araw, umahon talaga sa bundok yun. At mayroon silang panata doon, nagpupuasa sila. Ang puasa ko kasi yung tinatawag na pag-aayuno. Yun ang mga ano nila doon sa probinsya. Ang power talaga mga kapatid. Pagbaba nila sa bundok, yung iba nga, magpapatigbas magpapataga. Hindi talaga kataglan. Ganun yung kapangyarihan ng kaaway nun sa aking mga kamag-anakan. At ngayon, salamat sa Panginoon na tayo umahon sa lugar nito. Nakaranas din tayo ng pag-aayuno na ang ating sarili ay talagang iniig natin sa Panginoon na yung kusagana natin lang hindi natin kaya. Yung bawat isa kasi may kahinaan yan. Pero hindi natin kaya yan pagka wala yung tulong ng Diyos. Kaya nga, napapansin ko sa gabi ito ay talagang handa na po. Ibig sabihin na naiwanan na natin. Amen? Naiwanan na natin yung dati. Amen! Amen ba? Amen! Purihin ang Panginoon. Okay, tayo po ay dadako na sa patotoo. Yun o, pagka natin talaga sa patotoo, sabi nga ni Brother Nari, tatahimik ka agad. Bakit kaya? Mayroon din kasi mga kapatid na kahit hindi man niya ipapatotoo sa harap. Kumbaga sabi nga ako lang at saka yung Diyos ang nakakaalam. Ano ba ang purpose kung bakit na ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon? Diba? May purpose po kasi yan mga kapatid. Kaya pagdating po sa patotoo, huwag po tayong mahiya na ipahayag natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen? God is good! And all the time! God is good! Kita nyo na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kaya yung kabutihan ng Panginoon na yan, dapat talaga ma-appreciate mo. Maramdaman mo na mabuti talaga ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Sino bang natawagin ko para magpapatotoo? Si ano kaya? Si Brother Rino. Amen! Purihin ang Panginoon. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, bilang isang tagasunod po ni Kristo, dapat naging handa po tayo. So, salamat po sa Panginoon. So, ngayon na binigyan po ako ng pagkataon na first time po nang lumayo dito sa harapan. So, salamat po sa Panginoon na hindi ko talaga akalain na tawagin po ako ulit. Inisip ko lang, nasa instrument lang po ako ulit. Kasi, baka hindi ko pa alam kung ano pa talaga ang susunod na mga bagay na ipagawa sa buhay ko sa Panginoon. Pero sa ngayon po ang alam ko, instrument muna. Pero habang may buhay po kasi tayo, kumbaga nagkaroon din tayo ng pag-iipuro sa pag-iipuro natin. So salamat po sa Panginoon na sa mga time na yung mga panahon na naglaylo po ako sa Kanya na hindi naman dumating sa punto na pinagawa. Parang siguro kung hindi po ako
Sumunod, yung mga time na pinaramdam sa akin yung mga bagay na naglingkod po ako sa kanya, tapos bigla akong huminto dahil po, yun nga, parang umabot sa punto na pumasok sa isip ko na bakit ganito na naglingkod po ako sa Panginoon, pero parang pahirap na pahirap yung buhay ko. Pero isip-isip ko lang din, parang pagsubok po yun. Kasi sa lahat po ng mga tao na ginagamit po sa mga malalaking bagay, dumanas din po sila ng matinding pagsubok. So ang masama lang po doon mga kapatid, kung hindi po ako sumunod doon, hindi ko po alam kung ano ang kasunod doon. Paano ba o hindi ko po alam kasi marami din naman natin masabi po yung buhay po natin kung hanggang kailan po tayo at sabihin po natin na malakas po tayo. Pero kung kukunin po sa Diyos yung buhay natin, hindi po yan pasiyan ang kalakasan natin. So yun nga po mga kapatid na may share po na doon mga panahon na naglaylo po ako na dumating po sa punto na hindi ko po akalain na parang nalulungkot ako na gusto kong umiyak habang nagdadrive po ako. Tapos sabi ko, parang pinaramdam sa akin ng mga panahon na mainit po ako naglingkod sa Panginoon hanggang sa sabi ko, Lord, gusto ko sana na gusto kong bumalik doon sa gawain na pinagkaloob po sa akin. Pero ang gusto ko na makakalaw yung kaloob kasi dati may church ako na doon ako nagpipilosip. Pero pakiramdam ko kasi kulang. Sabi ko, ako kaya parang hindi ako satisfied. Nagtuturo naman sa October ni Cristo, pero parang iramdam ko kasi parang may hinahanap po ako eh. Tapos, yun nga, hindi ko akalain na matagal na panahon kasama pa kami doon sa terminal namin. Kaya kasi Brother Vicente, bigla lang kami nakita. Doon pa talaga mismo sa may halo-halo, nagtitinda ng halo-halo eh. Hindi ko pa talaga makalimutan yun. Sabi ko, ito lang ba ng panahon na hindi naman din ako kami mag-usap na Brad, lagi yun, nakita tayo, magtuloy tayo. Wala, parang biglaan lang po. Tuloy yung time na po talaga, gusto ko na po talagang bumalik. Kasi yun na nga eh, sabi ko, alam ko na po yung lahat eh. Paano ko ba sabihin ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam. Alam ko na eh, mula sa umpisa, alam ko na kung sino yung tunay na Diyos, sino yung dapat paglingkuran. Yun na lang, sabi ko, hindi ko alam kung saan talaga. Kasi, lalo na sa mga panahon ngayon, marami na talagang natuturo tungkol sa kaligtasan. Pero yun nga lang, mag-ingat po tayo dahil marami mo talagang nag-share kung may iaabot sa'yo kung ano-ano mga sinasabi. Tapos, kung nasumpungan niya ngayon, ito na po yung totoo at tunay. Amen? Purihin ang Diyos. Kasi sa lahat po ng mga sikta na yung mga kapatid, halimbawa pagka ganitong gabi rin, wala pong ito, na mayroon pong opinion ito. Pag-devotion, mayroon din. Revival, mayroon din yan. Halimbawa, pag isang linggo ang pagtitipon ni libo, halimbawa, 1,000 tao, napakadami po yung maliligo. Yun yung sinasabi ng mga ating tagapagsalita, mga na pangangaral na prosperity gospel. Pero dito mga kapatid, wala tayong napapansin na gano'n, ang ating pabibigay ay lihim. Diyos lang at tanging ikaw ang nakakalam kung ikaw ay nagkatapat sa ating Panginoon. Amen? At salamat po sa Diyos sa mga ganong patotoo na tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa. Pagka naghahanap ka talaga ng katotohanan, itutumpak ka ng Panginoon. Dahil hinahanap ko siya. Amen. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, makakarinig po tayo ng isang awitin. At yung mga bata ay nag-request nila na aawit ko sila sa Panginoon. At tinatawagan ko yung mga Ikaw ay nagpag-ibig.
Panginoon. Malakas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Ang tanong, bakit malakas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat Diyos po kasi yan, mga kapatid. Diyos na tunay. Kaya malakas po talaga yan. Amen. Huwag mo yung mga kahinaan na yan na hindi kaya niyang lilisin. Malakas pa po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung yung awitin na yun, pwede natin gawing panalangin. Kahit mag-isa ka, pwede mo kantahin yun. Magkaganda mensahe mga kapatid, kumbaga related po sa ating pong ginaganap na isang linggong ito. Kaya po, purihin ang Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, handa na po ba na ang lahat na magpuri at umamit sa ating Panginoon? Hallelujah, purihin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po nagpupuri. Umamit sa ating Panginoon. Amen. Isang napalakpakan natin ang ating Diyos. Amen.
O, patuloy natin purihin ang ating Panginoon sa Kristo. Una yung Diyos sa
Praise the Lord. Magandang gabi mga kapatid. Amen. Panginoon. At Panginoon Diyos na Christ. Panginoon. At napakaganda po ng ating mga inawit. Ay nagpupulong sa ating Diyos. Amen. At napapanahon talaga yung mga kapatid na talagang ayos niya dahil ng bagay. Gaya ng ating mga pag-aaral mula kanina umaga. Kung sino nandito ay nag-devotion hanggang ngayon mga kapatid. Naway patuloy ng pasensya ng Panginoon ay sumama sa bawat isa atin. Amen. At napaganda ng ating aralan ng ating pag-aaral. Kung paano tinalakay ni Brother at yung uno at dos sa seminar. At magtalaka naman kasi nakatawa sa akin. Siguro tatalakayin natin yung tres naman yun mga kapatid. Amen. Atin pong basahin ito mga kapatid sa Timoteo Kapitulo 2. Dalawang Timoteo. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyaya ng kay Kristo Jesus. Yun yung tinalakay ng ating kapatid. Saan ka magpapakalakas? Doon sa biyaya ng kay Kristo Jesus. Hindi doon sa biyaya ng kabanas. Doon ka magpapakalakas.
kundi magpapakalis ka doon sa biyaya kay Kristo Jesus. Isa-isa na ating kapatid yan at makita ko ngayon sa simula pa lang ng kawitan ni Sister Abby. Lalo sinabi niya na magpakalakas tayo sa biyaya kay Kristo. Amen. Bawat ministeryo mo ay lamang magpasalamat sa Diyos yung biyaya kay Kristo. Huwag ka magpapakalakas yan. Magpakaligaya ka sa akin, sabi niya. At ibibigay ko yung nasa ng iyong puso. Amen. Yan yung nasa ng puso mo. Amen. Yung tinatanong ko kanina eh, handa ka na ba na tumanggap? Amen. Amen. Handa ka na bang kumain at uminom? Titiyak mo ba yung pagtanggap hindi hatol yung tatanggapin mo hindi buhay. Yan yung dapat ayusin. Yung dapat ayusin. Siya sa atin ng tao, bawal kumain at uminom. Makakasiwasan ka nila. Amen. Amen. Ito yung huling gabi mga kapatid. Kinabukasan, yan ang araw ng kapistahan ng Pasko. Diyan yung nakakainin, diyan yung napapuputol-putulin. Na ang papuputol-putulin diyan mga kapatid, yung biyayang tinakay na hindi napapanis. Amen. Na yan ang magbibigay buhay sa iyo. At magkakaroon ka ng pag-asa ay babaan ka sa ulit. Siya sa atin ang bawat isa. Ang pagkakataon pa mga kapatid. Amen. Kung ayaw mo siya sa atin sarili mo, pasiyasan ka sa iba. Isang maliit na bagay na ako'y siya sa atin yun, mga kapatid. Lahat ng bagay na makuha sa pag-uusap. Amen. Amen. At ang huling magsisiyasat sa iyo, itong ating Panginoon. Ito ang revival mga kapatid. Amen. Bago ka tumanggap at uminom ng tipanan mo sa Panginoon. Yung pagtanggap mo ng tinapay at pagkainom mo ng dugo ng ating Panginoon, dapat karapat-dapat ang siyasat ng daigdig. Amen. Kaya ito mga kapatid, sabi na sa loob, ikaw mga anak ko, magpakalakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Isang part ko mga kapatid na kailangan magpakalakas sa biyaya na kay Kristo Jesus. Yung ministry mo, kailangan magpalakas mo. Amen. Yung mga pinatanggap mo. Makatungkulan sa Panginoon, kailangan magsasagana tayo ng mga kapatid. Sa dos, tatlong talata ito yung aking siniminar kanina mga kapatid. At ang mga bagay na iyong narinig sa amin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkakatiwala sa mga talang-talang na mga pagtuturo naman sa mga iba. Isa ka ngayon sa pinagkatiwalaan mga kapatid sapagkat ikaw ay nasumpo ang tao-tao. Ano yung purpose sa iyong Panginoon? Bakit sa iyo pinagkatiwala yan? Na ikaw daw ay makapagtuturo sa iba. Yung ministry natin mga kapatid na tinanggap sa Panginoon, ikaw ang magsusulit sa Gusto. Hindi ako ang magsusulit sa iyo. Tatanungin ka ng Diyos nagbuha ba yung talentong binigay ko sa iyo o tinago mo? Your ministry is your own ministry, mga kapatid. Kaya nga, sa pagsisiyasat mo dapat yung ministeryo mo nagampanan mo. Nagbunga ba? Sapagkat ikaw yung pinagkatiwalaan, isang taong tapat ka.
binigay sa iyo yung ministeryo niya. Amen? So, leader ka, nakapag-create ka ba ng isa pang song leader? Nakagaya ng ginagawa mo? Nakapagturo ka ba ng gitara o musician ka? Amen? Ministry natin ito mga kapatid, sapagkat ikaw yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi ito pinagkatiwala doon sa mga hindi tapat. Amen? Hindi lang pastor ang pinagkatiwalaan dito mga kapatid. Kasama ka. Sapagkat ikaw ay may ministeryo sa Panginoon. Yan yung tatalakayin natin ngayon mga kapatid. Kaya nga sa kanina, sa ating pag-aaral, yung nakita mo at narinig ka, Apostol Pablo, sa harap ng maraming saksi. Dapat yun yung ginagawa natin. Amen? Kailangan mo mga siyasa. Hindi basta-basta ang pagtanggap na tipanan ng dugo at pagkain mo ng katawan ng ating Panginoon. Hindi yan yung pinamay ng mapapanis. Iyan yung sinasabi ni Brother Pats na maalis sa isipan natin na iyan ay lisensya natin sa loob ng isang taon. Kaya gusto tumaho ng ating mga kapatid dahil gusto makisama sa pagkain. Pero ang tanong, masiyasat pa ng bawat isa ng kanyang sarili o baka madamay lang kung buong kongregasyon. Amen? Nagpagkakataon ka mga kapatid, may oras pa tayo. Sa paghahanda natin bukas, may isang araw pa eh. Pero ito na yung gabi, mga kapatid, na dapat isuko natin sa Panginoon lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating problema, lahat ng ating nagawa. Amen? Amen. Sapagkat yung kasalanan, hindi kamamatay mga kapatid. Nakukuha sa panalangin. Binibigay ng Panginoon ang katawaran sa taong sincere na humihingi ng tawad sa Kanya. Amen? Salamat tayo sa Panginoon sapagkat narito kayo ng mga kapatid. Marahil ikaw ay isa sa pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon para ipahayag mo at ipakilala mo sa Kanya. Wala kami mahinaan. Sa loob ng isang taon na nilipas mga kapatid sa ating buhay. Sa huling pagtanggap mo ng makaraang taon na tinapay at pag-inom ng dulo sa dami ng nagawa mong kasalanan sa loob ng isang taon. Mahihingit mo ngayong gabi ang kapatawaran sa Diyos bago ka tumanggap bukas. Amen? Hindi ka naman perfecto ka eh. Para masabi mo wala kang nagawang kasalanan. Huwag mo sabihin wala kang pagkukulang sa Panginoon. Meron. Kaya yung susi para patawarin ka ng Panginoon. Acceptance. Aminin mo. Acceptance is a key. Sabi nga, para patawarin ka ng Diyos. At mo sa sarili mo, na mga kasalanan ka, na nagkasala ka, na nagkulang ka sa Diyos. Pero kung ang puso mo'y pinatigas, hindi ka hihingi ng tawad. Yun yung pinag-usapan natin kanina sa seminar na dahil sa pride, hindi ako unang babalik yan. Amen? Kaya ang talata ay kung sino na sa katwiran siya ay unang lumapit. Humingi ka ng tawad. Bago ka maghandog, iwan mo yung handog mo, makipagkasundo ka sa iyong paano. Ibig sabihin, kapag nalilumugan ng araw yung galit mo,
Hindi ka na doon nagkasala, sabi ni Brother Pat sa kaalit, sa Diyos ka nagkasala, sapagkat sinuway mo na yung utos niya. Na huwag lulugan ng araw yung galit sa iyo. Kaya nga nung nabubuhay pa si Pastor Son, ayaw niya yung kanyang mga anak na nag-away, na hindi magpapatid. Kahit yung mga apo niya. Sisilihan sa bibig ng Father pagka hindi ko humingi ng tawad. Mag-usap kayo yan. Dahil nag-away kayo, mag-usap kayo. Yung mga anak ni akin yan, yung tatlong lalaki, pag nagbuwan kulay yan, talagang kita ko pa ang disiplinahin ng tatay. Sige, sabihin tatay, pag hindi kayo humingi ng tawad sa isa't isa, sinilihan ng tatay yung bibig na mo yan. Kasi ayaw ni tatay, nabibighatin si tatay kapag nakikita ng nag-aaway ng kanyang mga apo. Pero naging buo ngayon mga kapatid, tumatak sa amin na dapat humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Pagkumbaga ka. Isa aking pagtanggap mga kapatid, kailangan siyasat mo yung sarili mo. Amen? Bago ka tumanggap dito bukas. Natuwa ka si Sister Tami kasi ang lakas ng amen niya kanina na handa na siyang tumanggap ng banal na hapunan eh. Tsaka Sister Amelia. Yes. Amen? Salamat sa Panginoon. Kasi walang sumpat sa iyo na walang sumusumpat sa iyo na may problema pa ba ako sa mga kapatid o may problema ba ako sa pamilya ko. Amen? Kaya yung topic natin mga kapatid sa Christ. Ubuin ko na itong tatlong talata na ito. Talatang 3 mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Sumatawa ba? Andali, parang nawala yung ako. Napalitan mga kapatid. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Amen. Anong sabi ng Apostol Pablo? Makipagtiis ka sa akin. Tama ba? Ano yung pagtitiisan mo? Ha? Kahirapan? O ayaw mong tumanas ng kahirapan? Gusto mo kasaganaan na? Kaya sabi niya, Apostol Pablo, makipagtiis ka sa akin sa kahirapan. Kaya ka ba na makikipagtiis ka mga kapatid sa kahirapan gaya ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus? Paano ka sasabihin isang mabuting kawal ni Kristo Jesus kung hindi ka nakipagtiis? Meron kang pagtitiisan pala eh. Amen? Hindi lang kasaganaan lagi yung maramdaman mo. Sabi nga ni Apostol Pablo, natuto akong maguto. Natuto akong maging hubad. Diba? Pwede ka palang maguto, pwede ka palang maghirap. Eh dito, makipagtiis ka sa akin sa kahirapan. Kaya ba natin